Kamusta mga Techie? In this video, papakita ko sa inyo kung paano natin i-navigate yung MetaTrader 5 for your trading. Okay, so huwag na natin patagalin pa. Let's get started. Okay, so mga Techie, nandito nga tayo sa ating MetaTrader 5. And kaka-connect mo lang na account mo from your broker to MetaTrader 5. Ito nga yung pinaka-basic. And ito nga yung lalabas. So, kung hindi nyo pa nako-connect yung account to MetaTrader 5, meron nga po tayong video dyan. So, check nyo lang po sa ating Forex playlist. So, nandyan po yan. Kompleto po yan. And ito nga po. So, check natin, no? So, pagka-basic nga, maraming linya and iba yung kulay. So, usually nga, nasanay tayo sa green and sa red na candles, no? So, madali lang yan. So, kapag ka nandito ka na, yan, so, punta ka lang dito sa property. So, kung gusto mo tanggalin, by the way, kung gusto mo tanggalin yung mga linya, yan, check nyo lang yan, yung grid. Yan, so, madali lang yan. Right-click lang, and then, click nyo lang yung grid. Yan, so, medyo nakakadagdag kasi sa eyesoreness yun, no? And, yan, pero kung sanay kayo, okay lang. Pwede nyo baguhin yan. And so, dito, pagka right-click mo, punta ka lang sa properties, yan, sa pinakababa. Yan, and then, okay na yung background. So, kung gusto mong gawing white yan, pwede mong gawing white yan. Ganyan yung lalabas, no? So, kung gusto mo na black, yan, black lang rin. And, ito, so, kung gusto mo na red and green, yan, pwede mo siya palitan dito. So, bar up is green. Ayan, so, bar up is green. And, bull candle, lagyan mo lang rin ng green yan, no? So, ganyan yung lalabas yan. Pwede mo silang pare-parehong green, no? Ayan, so, green. Green, green, green. Ayan. So, bear candle, kung gusto mong gawing red yan. So, hanapin mo lang yung red dyan. Ayan. So, red na nga po yan. And, yan. Check lang din natin yung bar down is gawin nating red. Okay. So, there you go. So, yan ay nakasanayan natin, no? And, pwede naman tayo mag-trade dito. So, pwede naman na. Pero, syempre, kailangan natin ng mga tools. So, ano yung mga tools nandito? Yan. So, sa file, yan. Dyan yung mga new chart. Yan. So, kung gusto magdagdag ng chart, yan. So, pwede mong gawing USDJPY. Yan. And, ito, yung mga profiles, open data folder. So, ito, kapag gusto mo nang magdagdag ng mga tools mo dito, no? Open data folder. Pero, dito lang muna tayo sa view. So, pwede tayo magdagdag dito. Yan. Sa view, pwede tayo maglagay ng toolbars, lalabas yan sa gilid. So, ayan, so may mga toolbars na tayo mga Techie, no? So, dito, pwede mong palitan yung tsura ng candles. Ayan, so pwede siyang gawing line. Pwede yung nakasanayan nating candle, yung Japanese candlestick. And also, pwede siyang gawing yan, parang ganyan, bar, no? And, yan, so, syempre, balik tayo sa nakasanayan natin. Diyan naman talaga tayo. And, yun nga, pwede pa tayo magdagdag dito. So, punta lang ulit tayo sa view. Ayan, so, pwede natin lagyan ng line study. Ayan. So, para magkaroon tayo ng mga tools na pang linya-linya natin. Ayan. So, yan. Lilinya natin. So, syempre, hanapin natin yung mga support and resistances. Nandyan lang rin yan, no? So, kung gusto mong palitan ng kulay, ayan. So, click nyo lang yung linya na ginawa nyo. And then, properties. Click nyo lang rin yan. Ayan. So, mga pwede siyang gawing red. Pwede siyang gawing dilaw. Kung gaano siya kakapal. Ayan. So, ganyan. Okay. So, meron din mga symbols dito. Like thumbs up. Ayan. Buy. Something like that, no? So, lahat pwede yung palitan ng kulay, basta i-right click nyo lang yan. And also, kung gusto nyo siyang i-delete nyo lang rin yan. Right click nyo lang dyan sa nilagay ninyo, then delete. And also, kung gusto nyo makita yung lahat ng list ng nilagay nyong objects dito. Ayan. So, pwede nyo siyang i-select. Ayan. So, para ma-select mo siya lahat, i-left click mo. And then, kapag gusto mo siyang lahat, i-select. Ayan. So, shift, left click lang. Then, delete all. Ayan. Okay, so dagdag pa tayo ng toolbars. Ayan, so toolbars ulit, time frames naman. Ayan, so para mas madali nating mapuntahan yung mga time frames natin. So nagbo-multi time frame analysis nga tayo. And we can do H4, D1 up to weekly and monthly, no? And kung lower time frame man, M1, M5, M15, M30, so kompleto po yan. And yun nga, nandito na nga lahat ng tools natin, no? Ayan. So, pwede pa tayong magdagdag dito, no? So, ano ba yung mga kulang natin? So, pwede tayong maglagay ng market watch. Okay, dito sa market watch naman, ayan, makikita nyo yung mga naka-watch list ninyo. Okay, so, pwede kayo magdagdag dyan. Click nyo lang yan. And, make sure lang na alam nyo yung symbol, syempre. And, kapag gusto mo naman lagyan ng panibagong chart yan, so, drag and drop lang, no? So, yan, drag and drop lang. So, left click, hold lang, and then, drop nyo lang dyan.
yan. Ayan. So, lahat yan magre-reflect dito sa pinakailalim, no? And pwede nyo siyang i-close dyan. Okay, so ano pa ba pwede natin lagay dito? Data window. So, yan, data window. Basically, pwede naman siyang wala na lang. Ayan. So, meron din details and trading. Ayan. So, yan. Market watch. Ticks. Okay, so, dito ulit, pwede tayo magdagdag ng navigator. Ayan. So, navigator, drag nyo lang yan para magkasya sila. Okay, so dito sa navigator mga kateki, yan, meron silang mga indicators na dito na pwede nyong ilagay, no? So, usually, naglalagay tayo ng Bollinger Bands. Ayan, so lagay natin dyan, Bollinger Bands. So, you can set up yung parameters yan, periods, deviations, and also yung kulay, kung anong kulay yung gusto ninyo, kung gaano siya kakapal, and also kung gaano siya kanipis. Yan, okay? There you go. Parang di siya nabago, no? So, pwede siyang add to favorite. Yan. So, mapupunta siya sa favorite ninyo. And, okay. Yan. So, sa mga trends, sa navigator niyo makikita yung mga indicators, yung mga kadalasang ginagamit dito. So, kompleto naman yan. And also, yan. So, pwede nyong dagdagan din ng mga oscillators, no? So, merong mga moving averages. And yung paborito nating RSI as well. So, pwede nyo lagay yan dyan. Ayan. So, sa baba, pwede nating ilagay yan. And pwede rin nating yung, ayan. So, parameters, depende sa inyo yan, periods, level, scales, and visualization. Yan. Nandyan yan. Okay. So, kompleto yan bago nyo siya i-attach. Nandyan na yan. And yan nga. Nag-reflect na nga siya dyan. So, volumes. Pwede nyo tanggalin yung volumes. Pwede rin hindi. Okay, sa mga techie, pwede na nga tayo mag-trade from here. And kompleto na nga yung mga indicators na nilalagay natin. So, very easy lang. And it takes us a few minutes or few seconds lang kung talagang gamay na gamay mo na. Ayan. So, all we need to do from here, pwede tayong mag-check dito sa pinakababa yung control team muna natin. Ayan. So, make sure na you have deposit balance here. And also, you have a broker account. So, if you don't have, you can just click the link dyan sa ating description box below. Nandiyan pwede ka mamili kung ano yung broker na gusto mong gamitin. And also, kung paano siya isi-set up, kung paano mag-register, kung paano mag-deposit account. All tutorials, mga techie, nandiyan na yan sa ating Forex playlist. So, check nyo na lang yan. And yan nga, dito makikita nyo yung balance ninyo, yung equity ninyo. Also, yung history ninyo, kung ano yung deposit, kung magkano yung withdrawal, kung magkano yung pumasok na credits, and everything, nandiyan yan. Nagre-reflect yan sa history. Profit, losses, nandiyan yan sa history. Yan. So, very important yan. And then, trade. Also, kung meron ka ng open position, nandiyan yan nakalagay sa trade na tab. Okay? So, dyan, magre-reflect yan yung mga open trades natin. And pwede ka nga mag-close dyan. And also, pwede ka rin mag-open ng mga trades nyo. Okay? So, balik lang natin. Tanggalin natin yung Control T. Okay? So, isa sa pinaka gusto ko ring feature dito sa MetaTrader 5 is yung one-click trading nila na tinatawag. Okay? So, all you need to do is click yung Alt-T. Okay, so kung kanina Control-T, ito Alt-T. Yan. So, may lalabas na prompt dyan. And also, you need to agree lang na mag-one-click trading ka, no? Okay, so yung one-click trading na yan, so very helpful yan. Lalo na kung medyo mabilisan yung galaw ng market or kung sa nakasanayan mo lang rin. So, pwede ka kasi mag-set ng lot size dito. Very convenient. Yan. So, lagay mo lang yung lot size na gusto mo. 0.01, 0.02 or 1 lot size. And also, once na nakita mo yung price na nakalagay dyan or yung price sa market, gusto mo na mag-buy or mag-sell, you just need to click. Yan, so click mo lang yan. Okay, so pag nagkaroon ka na ng mga orders, napakadali na lang. All you need to do is this, or drag and drop yung stop loss and also yung target price mo. So, for example, yan, so USD CAD, yan, so this is live account, no? So, magbabay tayo, di ba? Yan. So, ito yung sinasabi kong prompt na one-click trading. So, I accept these terms and conditions. So, okay lang tayo dyan. Okay, so mga teki, naka one-click trading na tayo and nakaset na yung lot size natin and all we need to do is click itong buy. Okay, so yan nga mga teki, no? So, may lumabas na nga na buy dyan sa account, no? And also, all we need to do is, yan, hold nyo lang yung left click ninyo and then set nyo lang yan, sa target ninyo, no? So, dyan. Yan. So, lalabas yan yung target ninyo. And also, pwede kayong
mag-drag dito sa pababa para sa inyong stop loss. Ayan. So, very easy. All you need to do is click itong buy and then drag and drop nyo na lang yung inyong PP and SL stop loss. So, very convenient and also, hindi na kayo mahihirapan mag-type kasi minsan sa pagta-type, dyan pa tayo nagkamali tayo ng lagay, no? So, instead na 1, nalagay natin 2. So, medyo mahirap pa. So, dito makikita natin kung nagpa-profit na ba, profit or loss na ba tayo. So, syempre, merong ano yan, no? Merong spread yan. And pag input nga natin, ayan, so, medyo may float loss pa tayo. Ayan. So, ganyan nga po yan. Dyan yung po makikita sa Control T, yung trades niyo. Ayan. And also, pwede nyo rin tanggalin yung alt ninyo para hindi kayo ma-aksidente na pag-click, no? And also, kung iniiwan nyo yung laptop niyo, hindi mapaglaruan ng mga bata. Ayan. Ayan. So, pag right-click natin, mga techie, no? Trading, then click lang natin itong new order. So, yan, meron tayong type. Market execution, pwedeng pending order to. Tinuro ko na rin to. Meron tayong mga tinatawag na buy limit or sell limit, buy stop, sell stop, or buy stop limit and sell stop limit. Ayan. So, later on a different video, pwede nating i-elaborate yan. Pero as of now, nandito tayo sa navigation ng ating MetaTrader 5. And also, meron na rin tayong previous videos about those pending orders. Okay, so dito, ayan, so ito yung tawag ko na magta-type ka, no? So kung gusto mong mag-buy, okay, so pwede mong ilagay dito yung stop loss mo kung sanay ka dito sa pagta-type, and pwede ka rin maglagay ng take profit mo. Ayan. So then, buy or sell the market. Also, pag ni-right-click mo, mga techie, ayan, so different kinds of tools pwede nyo makita dito. So basically, lahat na nakikita nyo dito sa taas, yung mga tools na nilagay natin, makikita nyo rin siya dito. Ayan. Pwede nyo tanggalin yung volumes. And so yung trade levels dito, mga techie, very helpful din yan. Pag medyo marami ka ng trades, pwede nyo siyang tanggalin, pwede nyo siyang ibalik. Ayan. And also, trade history. Ayan. So, makikita nyo yung trade history ninyo, kung saan kayo nag-buy or kung saan kayo nag-sell or nag-close ng position. Okay, so mga techie, one last thing pwede natin gawin to. Pwede tayo mag-multi window ng mga assets na gusto nating trade. Ayan. So, basically, lalabas yung mga gusto nating ilagay dyan, no? Ayan. So, from here, the market watch, the watch list mo, pwede mong i-drag and drop dito sa window na yan. And also, itong USD CAD, pwede natin yan inilagay natin dito kanina. Also, ayan, yung iba, nandito na rin. Pwede nyo silang bago-baguhin, no? Kung ano yung gusto nyong itsura kada window. Ayan. So, dito na bago na natin. Other windows, hindi pa. So, syempre, gawin nyo lang rin ulit yung ginawa natin kanina na binago natin yung kulay ng kandila, nilagay natin yung mga indicators, and etc. So, syempre, bakit tayo nag-multi-window dito sa MetaTrader 5? So, basically, meron kasi mga correlations yung mga yan, no? And inversely correlated. Like ito si USD JPY and si gold. Yan. So, syempre kapag pataas si USD JPY, pababa itong si gold. Yun, yung mga ganong inversely correlation or yung correlation sila. Like itong si Euro USD and USD JPY, etc. So, ganon kung bakit tayo nagmumulti window dito sa ating MetaTrader 5. So, ayan. So, meron tayong tinatawag na algo trading. So, ibig sabihin, automatic yung paglalagay ng orders or pagkuklose ng positions, no? And pwede nyo siyang gawin 24 hours a day, 5 days a week, no? So, walang tigil, non-stop talaga yung paghanap ng entry ng algo trading ninyo. So, make sure lang na meron kayong VPS. Ayan. Okay, so mga techie, that's it for our navigation ng MetaTrader 5. And if you do have other questions or yung gusto nyong malaman pa about MetaTrader 5, kung paano siya navigate, etc., you can comment down below. And also, I invite you to join our Telegram community if you're interested in Forex trading. Also, kung wala ka pang broker, you can just click the link dyan sa ating description box and start your trading journey with us. And that's it, mga techie. Thank you so much for watching. You have a great day.